Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ito pong pakunwari at pagpapanggap na naman nitong ni Sara Duterte. Alam nyo, dito magaling si Sara Duterte at dito siya hinasa ng husto ng kanyang ama na kung saan, dahil abogado nga, ito ay abogado din, talagang pinipilit niyang makuha yung simpatya ng ating mga kababayan sa pamamagitan ho ng kanyang kunwari ay mainosenteng pagmumukha, mainosenteng pananalita na hindi makabasag pinggan. Pero dito, babasagin natin at isisiwalat natin at pamumukha natin sa taong bayan na ang ginagawa ni Sara Duterte ay pagpapanggap lamang na kung tutusin, ipapakita ho natin dito mga minamahal ko mga kababayan kung ano talaga ang totoong pagkatao at ano talaga ang ugali nito ni Sara Duterte. Dito kasi, dahil nga sa nabubuking na sila, sa pamamagitan kasi ng kanilang animoy malaanghel na pananalita, akala nila, siyempre, hindi sa akala. Talagang isa ito sa nagagamit nila. At ito ngayon ang ginagawa ng mga politiko na nagsasalita sila na parang mga anghel sa kalangitan. Na pero ang katotohanan pala ay mga demonyo sa impyerno na nandito sa mundo para linlangin ng mga tao. So para po mabigyan natin ng magandang reaksyon ito, gusto ko munang pakinggan natin, panoorin ho natin ito sa screen, ilalabas ho natin itong sinabi ho ni Sara Duterte na kung malaanghela. Ito, palabas na ho natin mga papanood ko natin sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Panoorin ho natin, pakinggang mabuti. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Ayun, narinig niyo ba yung sinabi niya yung huling-huli? Unahin daw natin ang Pilipinas. Alam niyo, bago ko tirahin itong kasinungalingan niyan, yung pagpapanggap nitong bruha na ito, gusto ko pong basagin mo na yung pagkukunwari nito Yung kanyang kunyari, maamo yung muka. May papakita ko ako sa inyong video. Tingnan nyo kung siya pa rin ba to. Kasi alam nyo kasi politiko yan. At saka tinuruan ng husto yan ni Robin Padilla at ng tatay niya kung paano magkunwaring mahinahon, mahinhin. Dito tignan nyo kung mahinhin pa rin ba. Tingnan nyo kung makatao pa rin ba. Tignan nyo, ito yung original na itsura talaga niya. Kaya lang naman siya naging gano'n kasi nga vice president na mahirap na ilantad yung totoong pagkatao niya. Pero ito dito, malalantad natin at susunugin ito ng ating puting dragon. Panoorin ho natin mga minamahal ko mga kababayan. Asa siya rin? Ito siya rin proteksyon na namong. Sige sir. Napanood nyo yun? Yun po yung totoong Sara. Na kung saan,
Unang-una, yung pinakita niya doon, wala siyang respeto. Wala siyang respeto sa isang taong pinadala ng hukuman para magsagawa ng isang pag-uutos para gampanan yung isang utos na galing sa korte o korte. Yun ang ginawa niya. At yun ang totoong Sara. Ibang-iba dito sa pinapakita niya ngayon. Na kung saan dito sa kanyang pinakita, nakita nyo, nilabag niya, binastos niya. Binastos niya ang korte. Binastos niya ang batas. Ngayon, wala itong pinagkaiba. Diba? Pagkatapos niyang gawin yon, ilang taon na lumipas, anong sabi niya? Pagkatapos niyang bastusin yung pag-uutos ng Korte Suprema, anong ginawa niya? Diba? Ayun, nanuntok ng bugbog ng isang sheriff na ginagampanan lamang ang kanyang tungkulin. Ilang taon na lumipas, naging vice president na siya, anong sabi niya? Eto, basahin natin mga minamahal ko mga kababayan para maintindihan natin at para makuha ninyo yung punto ko. Sabi niya dito mga minamahal ko mga kababayan, huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ang ating hukuman. Etong punto lang na to ang gusto kong bigyan ng diin. Huwag nating insultuhin. Insultuhin. Sana nakukuha nyo, nasusundan nyo. Yung ginawa niya doon sa sheriff na binugbog niya, na halos gusto niyang ipapatay sa harapan mismo ng... kasi yung kabuuan nito, ayon ho sa ating natatandaan, gusto pa niya talagang ipabaril, ipapatay sa harap mismo ng mga tao yung sheriff na tumutupad lamang sa pag-uutos ng hukuman o korte. Tapos ngayon, magbibigay siya ng mensaheng katulad niyan. Wala yung pinagkaiba dito ho sa kanyang pinapakita ngayon na animoy malaanghel. Pero ang katotohanan, malademonyo. Okay. Simulan natin mga minamahal ko mga kababayan doon sa una niyang sinabi o sa unang-una niyang pinahayag. Na ayon nga sa kanya, pakinggan huli natin pakinggan natin yung unang-una niyang sinabi. Ayon sa kanya, eto. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Ayun, sabi niya, karapatan daw ng ating First Lady o Lady Lisa Araneta Marcos na makaramdam ng galit. Galit. Makaramdam ng hindi magandang damdamin. Bakit nga ba sumama yung pakiramdam ng ating mahal na First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanila? Bakit nga ba? Ano ang dahilan? Sa tingin nyo ba magagalit na lang yung ating mahal na Lisa Araneta Marcos? Nang ganun-ganun na lang na walang dahilan? Si Raulo lang gagawa nun. Sa tingin nyo ba maglalabas ng sama ng loob ang ating mahal na Pangulo sa kanya? Kung walang nakita sa kanyang katrayduran? Walang nakita sa kanyang kasamaan? Mga kababayan, professional po at hindi basta-basta ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos. Maliban na abogado siya, sa kanyang experience bilang isang abogado, sa dami na ng tao na kanyang nasagupa, nakaharap, at sa dami ng kanyang naranasan bilang isang abogado kung paano magtanggol sa mga naaapi, hindi na ho yan basta-basta tao. Sa totoo lang, dahil nga sa kanyang sobrang professional, kahit sa dami ng ginawa ni Sarang pagtatraidor na harap-harapan
lantaran na mismong taong bayan ang nakakakita, hindi agad siya nag-react. Idinaan mo na nila sa ngiti, idinaan mo na nila sa pagpapakumbaba. Yung totoong pagpapakumbaba, habang nagsasalita na kasinungalingan, paninira yung ama ni Sara Duterte na inudyukan niya, na siya rin naman nag-udyok kung bakit nagkakaganyan yung kanyang ama. Dahil yung panahon na siya ay natuklasan na nagnakaw ng 135 million na binigay lang niya sa lalaki niya, ayun, nagsumbong si Inday sa tatay niyang malademonyo yung mukha. Siyempre, dahil tatay niya demonyo, tutulungan siya nito. Dahil, di ba, yung kanyang Onika Iha na natuklasang nagnanakaw sa pera ng taong bayan na booking. Kaya inudyukan niya yung tatay niya na gumawa ng iba't ibang mga istorya gamit yung kanyang pagiging ulyanin. Na kung saan, para nga naman hindi halata na sa tamang pag-iisip si Rodrigo Roa Duterte, siya mismo ang nagmamali sa kanyang mga sinasabi, na tulad nga ng kanyang sinabi, hindi daw niya sinabi na may adik tayong presidente. Ano yung video? Ano yung mga videos na kumakalat ngayon? At nako po, di ba? Sa tingin nyo, kung ikaw, si unang ginang Lisa Araneta Marcos, makita mong ginagago na lang nito ni Sara Duterte yung asawa mo. Pangiti-ngiti, pa-shake hands, akala mo naman walang ginagawang anomalya, walang ginagawang paninira. Matutuwa ka ba? Hindi ka ba maglalabas ng sama ng loob? Kung sa kapatid mo nga, sa asawa mo nga, pag nagagalit ka at nasaktan ka, pinapakita mo yung iyong nararamdaman. Dahil nasaktan ka. Eto pa kaya, na habang sinisira nila ang ating mahal na Pangulo sa pamamagitan ng kanilang kuno ay prayer rally, sinisira nila, inuudyokan nila ang taong bayan, sinisira nila ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos na kung ano-anong paninira sa pamamagitan ni Maharlika at ng iba pang mga vloggers na kasabwat nila na bayad ng mga Duterte. So tingin nyo, magagalit ba siya? Tama lang naman sinabi ni Duterte. Yes. Pero, alam mo pala may karapatan talaga siya. Kung ikaw nga, may karapatan ka nga magsasalita-salita dyan sa ano mo. Nakakapag-post ka pa ng mga video mo. Sa kabila ng iyong pagiging traidor, nakikipagkamay ka sa aming mahal na Pangulo na pangiti-ngiti ka pa, ngiting aso, ngiting demonyo. Habang iningitian mo ang aming mahal na Pangulo, tinatraidor ninyo, sinisira ninyo, winawasak ninyo, hinihila ninyo pababa dahil ba natuklasan na ng taong bayan ng mga baho ninyo at sinisisi ninyo ang aming mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil hinayaan niya na matuklasan yung mga baho ninyo. Mga kababayan, dito iisa-isahin ho natin at sa pamamagitan ho ng ating puting dragon, susunugin natin yung mga katarantaduhan, mga kagaguhan, mga kawalangan, mga kademonyahan, mga tulad ni Sara Duterte. Kaya nga tulad ng sinabi ko kahapon, di ba? Sabi ko kahapon, for me, it is only right that First Lady Lisa Araneta Marcos should express her resentment for her husband, PBBM. Sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, even me, I will be hurt when I heard that my husband has been slandered. Especially since that slander they are spreading about my husband is not true. Diba? Masasaktan tayo. Kasi tao tayo Pero ganoon pa man, dahil sinabi niya, doon sa punto niya tama siya. Pero ang dahilan, sino nga ba? Hindi ba't sila din naman? Diba? O ngayon, ipagpatuloy natin mga minamahal ko mga kababayan para maunawaan natin at mabuo natin at kung ano yung dapat nating ikomento sa mga sinasabi ni Sara na kumbaga nagbibilang anghel na naman po. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo,
iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Ayun, susunod daw na hakbang. Ano bang uri ng hakbang? Anong uri ng susunod na hakbang ibig sabihin mo, Sara? Ha? Ibang hakbang na naman, ibang pamamaraan na naman para lalong sirain? Ha? Si First Lady Lisa Araneta Marcos? Maging ang aming Pangulo Bongbong Marcos? Alam nyo, napakagaling magsalita ni Sara, no? Bilib na bilib talaga kapag hindi mo siya kilala. Pero sa mga katulad namin, lalo na sa akin, na kilala ko mula ingron, ha? Kilala ko pati tubo ng buhok nito. Sa itsura pala, mga minamahal ko mga kababayan, nakakatakot po yan sa totoong buhay. Bakit? Mas demonyo ho to kaysa sa tatay niya. Dahil masyadong in-spoil ng tatay niya. Na yung ilong mukhang lagusan ng papuntang impyerno. Wala daw kinalaman sa kanyang pagiging vice president, yung hinaing daw. Siraulo ka ba? Nagpapatawa ka ba, Sara? Hindi mo ba alam kaya naglabas ng sama ng loob? Yung aming mahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, dahil sinisiraan nyo yung kanyang mahal na asawa, ang aming mahal na Pangulo, tapos sasabihin mo walang kinalaman sa mandato o sa pagiging vice president mo. Loko-loko ka ba? Tingnan niyo mga minamahal ko mga kababayan kung gaano ito kasinungaling, gaano ka gaga, gaano ka punyeta, gaano ka nako. Ang sarap mong kalbuhin. Mga minamahal ko mga kababayan, ito na nga nilalantad na nga natin, di ba? Ang galing eh. Talagang masasabi talaga natin kapag hindi mo kabisado tong mga to, madadala ka talaga. Kaya tulad nga kung buhay lang talaga si Ka-Percy Lapid ngayon, ako, hindi makakaporma itong mga to, sigurado ko. Lalong-lalo na to si Sara Duterte, ako. Hindi makakaporma to kay Ka-Percy Lapid, pero dahil nga ginamitan nila ng kapangyarihan, impluwensya, pera, alam mo na. Kasi alam naman natin pag nagsalita si Ka-Percy Lapid, di ba? Tumbok na tumbok. At sigurado sapul si Sara. Sa pinaka-tumbong ng kanyang puwet. Mga minamahal kong mga kababayan, tingnan nyo kung paano magsalita. Ang galing. Pero ito lang ang masasabi ko. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Sara. If I were you, just shut up. Because Filipinos in this country already know what you are and who you are. Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, they abuse the kindness of their president too much. Akala kasi nila, mananahimik na lang ating mahal na Pangulo. Akala nila mananahimik na lang. Kaya nga, kung ako ang tatanungin, mga minamahal kong mga kababayan, they should be taught a lesson by our dear president so that they know that they are wrong and what they are doing. Para madala sila. Di ba? Kasi sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, except that what they are doing is no longer in the law. What they are doing is just vandalism. Di ba? Sobra na eh. Hindi na makatayang ginagawa nila. Kaya nga kung ako lang, to be honest, my beloved compatriots, if I were President Bongbong Marcos, I would declare martial law to teach a lesson to those Dutertes who are slandering the Marcos administration. Dahil sagad-sagaran na eh. Hindi mo na maintindihan kung ano talagang gusto nila. Pinagbigyan mo na ng isang beses, pangalawa, pangatlo, parang talagang gusto nila eh. Iba na talagang ano nila. Biro mo ba naman? Nanghihikayat pa. Buti sana kung hinihikayat mga kapwa nila MPA na mag-aklas sa ating mahal na Pangulo. Hindi. Maging mga kapulisan, maging mga kasundaluhan. Pero salamat na lang sapagkat professional lang ating mga sundalo ngayon at mga kapulisan na kung saan hindi na nagpapadala sa kagunggungan ni Duterte. Okay, nasa na ba tayo? Okay, ito panoorin ulit natin. I-continue natin na yung panunood dito sa sinasabi ni Sara. Talagang makikita nyo grabe yung kanyang pagpapanggap.
malademonyo. Kaya ko sinasabing malademonyo, yung kanyang pagpapanggap na parang mahinahon, kunyari, alam nyo, diskarte niya to eh. Pero hindi natin hahayaan yung ganitong diskarte ni Sarah na sobra na yung kanyang pagiging best actress. Oh, kung ito'y naging artista, daming matatanggap dito na PAMAS Award. Oh, totoo lang. Kasi, kita nyo ha. O, sa bagay, pinakita naman natin dito yung video. Kayo na magkumpara kung ano talagang totoong ugali niya. At least, naipakita natin dito kung sino talaga siya. Diba? Oh, basta gulero yung hayop na lalo na pag naka-drugs. Pag sabog. Yan ang totoo. Mga minamahal ko mga kababayan. Ito, pakinggan ho natin yung kasunod ng kanyang mga sinasabi pa. Mga sinasabing punong-puno ng kasinungalingan at pagpapanggap. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Ito, mga minamahal ko mga kababayan. Sabi niya, kasi binisaya niya. Alam niyo ba kung anong estilo nila ngayon? Magsasalita sila ng Bisaya kasi alam ng mga Tagalog, hindi nila maintindihan yon. Pero iso-shortcut niya ngayon ito sa Tagalog. Kumbaga hindi niya para maligaw nga kasi gusto nilang kunin yung simpatya ng mga Bisaya. Para nga naman mas malakas sila kasi pag nakuha nila yung buong Mindanao plus yung Bisaya, hihina yung pwersa ng Luzon. Kaya ako na magpapaliwanag sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Sabi niya, sa Bisaya, humaharap daw sa napakalaking problema o suliranin itong ating bansa. Kaya kailangan daw na mag-focus tayo para mabigyan daw ng solusyon yung problema ang kinakaharap ng ating bansa. Ang tanong, ito yung tanong, napakasimpleng tanong. Sino ba ang nanggugulo? Sino ba yung nakapokus para lamang manira? Hindi ba't kayo? Sa pamamagitan ng rally-rally ninyo na gumagastos, na balita ko gumagastos na ng umabot na ito ng mahigit sa higit kumulang mga 300 million ang nagagastos na nila sa ilang rally pa lang yan dahil ang dami na nilang nababayaran. Mga minamahal ko mga kababayan, grabe na yung gastos nila. Yung laking pera na yan na ginastos ninyo sa paninira ninyo, biro nyo, gagastos ng ganun kalaki para lamang manira, gamit pa yung salitang prayer rally. Naman pala gusto mo eh. Alam mo palang humaharap ang bansang ito sa problema. Bilang isang vice president, imbis na sumama ka sa paninira ng tatay mo, ng kapatid mo, ni Amy Marcos at iba pang mga demonyo dyan, yung tinawa-tawa mo, upo-upo mo to pagpapakita ng suporta sa kademonyohan ng tatay mo, kung kumilos ka para makatulong, total ikaw naman ang vice president, ang galing mo magsalita, Sarah. Pero hindi mo alam, kayo ang nakakadagdag ng problema sa bansang ito. Dahil sa ginagawa ninyong pagpilit ninyo na pinipilit ninyong magkawatak-watak ang mga Pilipino, sa tingin nyo ba hindi kayo nakakasira at nakakabigat sa ginagawa ninyo? Alam mo pala yan, Sarah, doon. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal ko mga kababayan, ang galing ho magsalita ni Sarah. Ang galing. Parang kapanipaniwala. Kaya nga sabi ko sa inyo mga Pilipino, tumutok ko kayo sa programang ito. At dito susunugin natin yung kanilang mga pagpapanggap, yung kanilang mga kasinungalingan. Hindi natin hahayaan yan, mga ganyang mga estilo nila. Alam naman pala ni Sarah na humaharap ang bansang ito sa problema. Pero bakit nakikiisa siya? Imbis na makiisa siya sa ating mahal na Pangulo para mapaunlad ang ating bansa na tayo naman ay umahon. Wala. Hinihila nila kasama siya. Hinihila nila pababa ang ating mahal na Pangulo. Imbis na tulungan niya, kasama siya sa paninira na kung saan nandoon yung pagbumuka niya. Habang sinisira ng kanyang ama, yung ating mahal na Pangulo, nandoon siya para nga naman maibalik sa kanya yung intensyon ng mga tao. Diba? Alam niyo mga kababayan, tingnan niyo yung technique nitong hayop na gaga na to. Ganon kasiraulo to si Sarah. Ganon kawais tong hayop na to. Kaya, salamat na lang. Sa mga makakapanood doon, ipasa niyo mismo kay Sarah to para matauhan yung gagang yan.
sa kagustuhan niyang makuha nila yung kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo, ganun ang ginagawa nila. Nako, akong magsasabi sa inyo. Kaawa-awa lang yung ating bansa kapag sila ang nanungkulan uli. Ha? Tandaan ninyo, remember when we let them rule our country, it's like we've ruined the future of our loved ones. Kung mahal natin ang ating mahal na pamilya, huwag natin pagkatiwala sa kanila. Unang-una, maka-China sila. Pangalawa, mga komunista sila. Pangatlo, mga traidor sila. Pang-apat, mga magnanakaw sila. Panglima, mga demonyo sila. Sana dyan palang matauhan na tayo, mga minamahal kong mga kababayan. Sa totoo lang po, that's why we are always speaking here in our program. That the day will come when their hearts and minds can be open to the truth. And that way, our country will change and we can help our dear president. Kaya nga tawan-tawa ako dito nung narinig ko yung sinabi niyang ito. Kaya nga lumulubog lalo at naghihirap lalo dahil sila yung pahirap sa ating bansa. Diba? Kung yung milyon-milyon nilang sinasayang nila na yan sa kakarali nila para lamang masira ang ating mahal na Pangulo, kung ginastos na tinulong nila sa ating bansa yan, nakatulong sila yung nakatulong sana. Nakatulong sana sila kahit papaano bilang siya ay isang vice president ng ating bansa. Biro mo kailangan nilang gumastos ng libo-libo kada isang tao, 10 hanggang 15 mil, para lang sumama sa rally-rally nilang yan na wala namang kapakipakinabang sa ating bansa, na kung saan nagdudulot lang ng pagkabahabahagi. Tapos ngayon nagsasalita siya ng ganyan. Dapat daw mag-focus sa problema. Kayo nga ang problema Diba? Tuloy natin, mga minamahal kong mga kababayan. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Tingnan nyo pag nagsalita siya, mas naghihirap daw. Sinong niloloko mo, Sarah? Wala ka ba dito ng panahon ng pandemya? Dahil nga sa tatay mo ang naging Pangulo, hindi ba't lahat ng salot dumating dito sa aming bansa? Dahil sa tatay mo malademonyo? Tanungin mo yung mga tao, sanang mas magandang sitwasyon yung ngayon o panahon ng tatay mo? Noong panahon ng tatay mo, kahit lumabas ng konti, may kinakatakutan yung mga tao, baka nandiyan na yung mga zombies o yung mga tauhan ng tatay mo na handang pumatay kahit walang kasalanan. O sa panahon ngayon na malaya ang mga tao na magpunta sa saan man gusto nila, malayang makapagtrabaho, malayang makapag-isip, malayang makagawa sa mga gusto nila para mabuhay sila ng payapa sa bansang ito. Anong nagugutom ang sinasabi mo? Alam nyo ba kayo din ang may kagagawan? Dahil kinasabwat ninyo yung mga Chino na nagmamay-ari ng mga naglalaki ang mga rice mill, kaya hindi sila makabili ng murang mga bigas. Dahil kinuntsabo ninyong mga putang ina ninyo, yung mga Chinong yan na kinasabwat ninyo, kaya huwag ka magmamalis-malinis ang hayop ka. Hindi nyo na maloloko ang taong bayan. Alam ng taong bayan na kaya nagmamahal ang bigas ngayon dahil sinasabutahe ng mga kaalyado ninyong mga Chino, ng mga kakampi ninyong mga Chino na patuloy na nagpapahirap sa mga tao sa bansang ito. Kaya huwag ka magmalinis-malinisan. Sabihin mo yung totoo. Ang galing mo, di ba? Pero kahit gaano kagagaling, Sarah, hanggat nandito sa Epifanio Labrador, ako ang susunog sa mga kasinungalingan ninyo at ako ang maghahayag sa mga kasinungalingan ninyo na dapat malaman ng taong bayan o ng bansang ito. Pero mo may gusto siyang sabihin doon. Sura ka ba? Galing mo, Sarah. Sabihin mo yan doon sa tatay mo. Sabihin mo sa tatay mo, Dad, ano man tawag mo, hari man ng kalawakan, ang tawag mo sa tatay mo, sila ang kausapin mo, yung mga nagrarally na yan, ng mga kasama mo, na naninira sa Pangulo namin.
Kausapin mo yung mga kasama mo, sabihin mo sa kanila, para makatulong naman tayo kahit konti. Tama na muna yung mga kademonyuhan natin. Tama na muna yung mga kagaguhan natin. Na kung saan bunga ng fentanyl. Yung ginagastos natin, total, ninakaw din naman natin yan. Para hindi masayang, para bumango tayo, ibahagi na lang natin. Wala din naman nangyayari sa paninira natin, nagmumukha lang tayo mga siraulo. Ay, totoo naman eh. Sa ginagawa nila, sino bang nagmumukhang siraulo? Hindi ba sila din? Sino nagmumukhang bobo? Di ba sila din? Sino nagmumukhang mangmang? Sila din. Sinong lumalabas na hindi sumusunod sa batas ng Diyos at sa batas ng tao? Hindi ba sila din? Oh, kaya yung mga sinasabi mong yan, Sara Duterte, makinig ka, iha. Ha? Makinig ka. Kulang ka kasi sa disiplina kang hayop ka eh. Lumaki ka kasi spoiled kang gaga ka. Ha? Ako magtuturo sa iyo. Total, kahit vice president ka pa, paluin kita dyan ng bangko, makita mo. Ha? Tuturuan kita, ang kausapin mo, iha, ganito. Kausapin mo yung tatay mo kasi siya naman pasimuno ng mga kademonyuhan sa bansang to eh. Dahil nabubuking na nga kayo sa mga kahayupan ninyo, sa mga pagnanakaw ninyo, mga putang ina ninyo. Mga salot kayo sa bansang ito, magsilayas kayo, sumama kayo sa mga Chinong palalayasin ng aming Pangulo. Sumama ka na, huwag ka nang babalik sa bansang ito, mga pahirap kayo sa bansang ito. Makinig ka. Oh, ang dami kong intro Yung mga sinasabing mo yan, humarap ka sa tatay mo. At doon mo sa tatay mo sabihin yan. Huwag sa mga Pilipinong mulat na sa katotohanan, sa mga kasinungalingan ninyo, sa mga kagaguhan ninyo, sa mga kademonyuhan ninyo. Che! Okay, tuloy. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Ano daw? Talamak na naman daw ang pagdami ng droga? Pagdami o nasusugpo na? Alam mo, Duterte, Sara Duterte, makinig ka, iha, kasi kulang ka lang yata sa timbre. Alam mo ba nung panahon ng tatay mo, mas marami yung droga? Alam mo ba, mas marami yung adik nung panahon ng tatay mo? Kumpara sa mga adik ngayon? Noong panahon ng tatay mo, yung mga biktima ninyo na pinapapatay din ninyo, yung mga addict na sa inyo din bumibili ng droga na pinapatay ninyo, ang mas marami kesa ngayon. Kasi noong panahon ng tatay mong lechika, ang pinapatay lang ng tatay mo yung mga walang tsinelas. Yung kinukulong lang ng tatay mo yung mga walang tsinelas. Yung pinapahuli ng tatay mo yung mga walang kamangmuang sa mundo. Yung uhugin pa. Yung walang kaalam-alam kung saan pupunta. Samantalang ang panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, walang sinisino. Walang hini-general. Walang kernel-kernel. Kahit sino ka pa, huhulihin ka. Baka nakalimutan mo. Nakatangi-tangi ang aming mahal na Pangulo lamang ang nakasabat ng tulit-tulinadang shabu. Hindi tulad ng tatay mo, ipapahuli niya sa mga tao niya yung sinasabing mayroong ganong kadaming shabu, tag nahuli, ibibigay uli doon, ipapakalat para kunyari talagang, diba, may war on drugs nga. Hindi nila alam na panapin lamang yon, panakip butas ni Duterte habang nagnanakaw sila ni Michael Yang sa pamamagitan ng Parmali at ng iba pang mga itsubitos nila at mga monkey business. Ano ko ba naman, Sara? Hindi ka ba nahihiya? Nasa bawat sinasabi mo, nasusunog na Epipanyo Labrador ang lahat ng mga kasinungalingan mo. Yung mga propaganda mo. Wala ka na bang bago? Magsalita ka naman ng bago, yung hindi ka masasalo, hindi ka masasalungat. Walang nga ka talaga. Magsisinungaling ka na lang, lantaran pa nandito ako. Talaga ibubulgar din kita. At lagi kang masusunog sa pamamagitan ng aking puting dragon. Masusunog sa inyong mga kasimaan. Ako si Mr. Pogi. Diba? Mga kababayan, sabi ko nga siguro nag-iisip to si Sara.
Walang sinabi yung mga vloggers ko dito kay Pipanyo Labrador. Kung ito pala ang naging vloggers ko at nabayaran ko, nako, kahit si Pipanyo Labrador na lang. Pero sabi ko nga, kahit bayaran nyo pa ako ng milyon, Sara, sa inyo na. Yes, hindi ako pinapansin ng aking mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Hindi ako napapansin ng aking hinahangaan ng Martin Romualdez. Hindi ako napapansin ng aking minamahal at ginagalang at pinagtatanggol na Lisa Araneta Marcos. Pero okay lang. At least, nasa tamang daan ako. Diba? Mga minamahal ko mga kababayan, tuloy ho natin para marinig na naman natin yung mga kasinungalingan na ito. Ako napupundi na talaga dito. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. O, tingnan nyo ha, hindi pa rin daw natatapos yung banta ng terorismo. Paano matatapos yan? Nandiyan pa kayo hanggang ngayon. Siguro, kung wala na kayo sa kapangyarihan at wala na kayo sa mundo, matitigil na ang mga dito, ang mga kaguluhan. Kayo nga nagbubunga, kayo nga ang bunga ng lahat Kayo nagsisimula at kayo ang gumagawa. Sino ba nagpapasok dito ng mga Chino? Ha? Na pinapaposisyon para pagdating ng hudyat, nagigirahin na ng ang bansang ito, nakaporma na yung mga Chino. Hindi ba't kayo? Yung tatay mo na nagbenta ng mga isla, na kung saan nakipagkasundo kay Xi Jinping, peng. Ha? Niloloko mo Sara taong bayan. Grabe ka magsalita. Kala mo totoo yung sinasabi mo, ang kapal ng mukha mo. Kala mo hindi alam ng taong bayan na kayo mismo ang humahawak ng mga komunista na kung saan may tuturing ng mga terorista. Kaninong tao ba si Arnie Tevez? Di ba tao ng tatay mo? Nakakampi mo? Kaninong tao ba si Bantag? Di ba sa tatay mo? Tao nyo? Krimen. Speaking of krimen. Hindi ba tao nyo rin si kalyado nyo rin yung gumagawa ng krimen? Hindi lang krimen, kamanyakan pa. Hindi ba tao nyo si Arnie Tevez na gumawa ng kahindik-hindik at karumal-dumal na krimen sa bansang ito? O si Kibuloy, isa pa yan. Pag nagsalita ka, ayusin mo, Sara. Kung ayaw mong isampal pabalik sa'yo yung mga sinasabi mo, luka-luka ka. Kaya sabi ko mga minamahal ko mga kababayan, sa lahat ng sasabihin ni Sara, walang pinagkaiba to sa mga sinasabi ni Robin Padilla na sobrang tanga. Sa sobrang kasamaan nila, lagi silang nasusugpo. Lagi silang nasasalungat. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, maraming salamat talaga sapagkat kahit papaano sa sarili ko, nagpapasalamat ako, sinilang ako. Dahil kung hindi ako siniling. Kung hindi ako sinilang, na bukod tangi na talagang tumutugis at talagang bumabanat sa mga sinungaling at mapagpanggap na tao na mga katulad nito ni Sara Duterte, na yung ilong, tignan mo, mukhang ilong, na mga tiyanak. Walang iya ka. Kaya mga kababayan ko, salamat po sa araw nito na tayo po'y muli nagsama-sama para po matalakay yung mga kasinungalingan at saka pagpapanggap ni Sara Bulate. Diba? Sa bawat sinasabi nila, maibapatungo rin sa kanila kasi bakit? Puro pagpapanggap lang kasi sinasabi nila Diba? Ang ganun kagaling si Sara Talagang hanay na hanay sa Bisaya pa. Talagang naka-line up lahat ng sasabihin niya na kumbaga pinag-aralan mabuti ng mga abogado niya. Yan ang sabihin mo, yan ang gawin mo. Yan ang anuhin mo para ka panipaniwala ka. Kahit ano sabihin mo, Sara Duterte, kahit pa magsuot ka ng kahit ano, makikita pa rin sa itsura mo na isang angkwagong walang ligo. Ang pangit mo. Hindi ka lang vice president at may pera ka, mukha ka pa rin unyango. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.